Doon sa tatlong dahilan na ginawa niya, Ayan na. sapat ba yun? Oh. Katanggap-tanggap ba yung tatlong dahilan na yung ginamit sinasabi niya para hindi ituloy yun? Justifiable o nga, no? Oh, well, ipasa natin siguro ang taong bayan ng magkasya, Gaanong di ba? tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan para Tama. gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Aha. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung tatlong dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Oho. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama eh. Hindi na sabi yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang Na alas 5, hanggang alas 5 ng hapon. Diskarte Ganun. patatas yan. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin, Eh di sana, nung gabi niya pinadala. Kahit na April 7, pero gabi. Tama eh. nako, magagalit si Gob Chavit niya. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Alam nyo po mga kababayan, napakarami po ang lumalabas ngayon na mga panlinlang para nang sa ganun ay maituon yung atensyon ng ating mga kababayan hindi na doon sa tunay na isyo kundi dito sa mga pinalalabas po nilang mga isyo. Katulad halimbawa ng kalusugan ng ating Pangulo. Yan, isa yan mga kababayan. Ano sinasabi nila? Kumakalat sa social media. Ewan ko nga po ba kung bakit gustong-gusto ng iba ito. Yung si Pangulong Bongbong daw ay nasa ospital, nasa St. Luke's. Ang iba naman sinasabi, nasa Amerika daw. Malubha daw ang kalagayan ng kanyang kalusugan. At karapatan daw ng mga mamamayan ng ating mga kababayan na malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Which is tama naman mga kababayan dahil nasa batas po yan, nasa konstitusyon yan. Na kailangan ang kalusugan ng Pangulo dapat bilad, lantad yan sa ating mga kababayan sapagkat ang pinatatakbo kumbaga sa driver, ang humahawak po ng manobela sa ating bansa, walang iba kundi ang Pangulo. Pero teka muna mga kababayan, baka nalilingat na po tayo at naitutuon ng ating mga atensyon, pag-iisip sa mga isyo sa halip na doon sa tunay na isyo, iba na ang pinupuntahan ng ating mga isipan, mga kababayan. Yun ang sinasabi natin kanina pa. Kaya mga kababayan, meron po sanang naka-schedule na pagdinig o hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa April 14, mga kababayan, tungkol dyan sa maanumalyang flood control. At haharap po sana dyan si Manong Chavit Singson, pero hindi po matutuloy sapagkat napakaraming dahilan ang sinasabi nitong si Senator Ping Lacson na yung kanyang mga dahilan naman, mga kababayan, kung pag-aaralan mo, hindi katanggap-tanggap. At yung mga diskarte na kanilang ginawa, mga kababayan, hindi valid o kaya halatado, mga kababayan, na ito na naman ay delaying tactics o kaya isa na namang hindi naman natin sinasabing cover up o ito mga kababayan yan ay simpatya lang natin sapagkat sa halip na magkakaroon na po sana ng pagdinig o hearing at haharap na dyan
si Manong Chavit Singson at isa pa sa mga ipinatatawag dyan ay yung mga binanggit ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech kasama ang 18 dating sundalo. Pero mga kababayan, mukhang malabo na naman sapagkat kinansila. Opo, kinansila ni Senator Ping Lacson ang pagdinig o hearing dyan sa Senate Blue Ribbon kaugnay nitong maanumalyang flood control, mga kababayan. Mamaya mapapanood nyo po, mga kababayan, yung video mula sa programang Sagalang Mamamayan. Nandun po si Senator Rodante Marcoleta at yan nga po ang pinag-usapan po nila, yung tungkol dyan sa hearing sana na mangyayari sa Abril 14. Pero hindi na matutuloy. Sasabihin din po dyan sa video, mga kababayan, yung mga dahilan. Iisa-isahin po dyan kung bakit hindi matutuloy. At titignan natin, mga kababayan, kayo na po ang huhusga. Kung ito po ba ay isang balido na rason o ito po ay delaying tactics lamang, ito po ay pagdadahilan lang para hindi matuloy ang pagdinig, hearing dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Nakaugnay nitong anomalya sa flood control. Malalaman natin yan, mga kababayan. Beno, bago natin panoorin yung video, mga kababayan, kung kayo po ay bago pa lang po sa ating munting programa, paki-like naman at pakipindot na rin yung ating subscribe button dyan, notification bell, at pakishare na rin ang video ito para nang sa ganun ay malaman din ng ating mga kababayan kung ano ang mga nangyayari po ngayon sa ating bansa. Eto, mga kababayan, panoorin natin ng sabay-sabay ang video ito. Sen, ito ina-expect natin pala. Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin na haharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Oo. Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit. Aha. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin ang sinabi nyo na dinifer yun until Opo. further notice. Okay. Mahirap. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ayan na, yung dahilan. Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabing gano'n. Yeah, Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya Tama kasi yung naman. inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Tama. Opo, Kung tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Opo. para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So, nagsimula ko kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, At sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o Tama. kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos ka ako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo.
At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Yan. Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gob Chavit. Aha, okay. O yan ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14, at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gob Chavit po ito tinutukoy nyo? Si Gob Okay Chavit. po, okay. Oo. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Gob Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung Yung unang una, sulat, imbitasyon. yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gob Singson, April 7 din, na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gob Singson, Opo. parang April 6 o kaya, parang umaga yata ng April 7, papunta na yata dyan sa Senado para isubmit niya yung kanyang, Kanya affidavit. oo. Okay. O, ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So, isa yun, Okay. Opo. Tipid. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, it is contingent, ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na... paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw na, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon ata kayong pagdinig dyan, baka para malaking gastos yan Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Oo. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Oo, bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Ay, baka iba Kami ho, nakadalawang beses kami sa Protect baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protect at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. Meron pa rin. Opo. Oo, at saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung 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 affidavit. affidavit. Opo. Paano nga matatanggap Sinabi na nga 7 ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbita siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, April 7 until 5 o'clock, Oo. isubmit mo yung yung Affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang.
April 6. Oo. May pasabi na. Tama. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong yung pala nakalakip doon. katotohanan doon. Oh, yun ang pangalawa. Yun. Pangatlo, sabi niya, Oh. and further review of the partial report O yun, isa pa, kasi wala pa rin pong pumipirma. and signature of the members. Oh, apat pa lang daw kung pumipirma sin, kailangan daw siyam eh. Teka muna, Para walang nalaman. halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna Oh. sa Blue Ribbon Committee Tama. dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga Oho. kung sino-sino ang may kinalaman dito, lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ako, yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Oho. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin. Yun na nga. Ayan. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, tila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila nga sen eh. Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. Oho. Yung nagawa namin, at least, kabisado ko hanggang sa... Hanggang sa panahon kayo, chairman pa. Hindi, maski ginamit ko rin naman yung mga ibang... Bangay, o nga pala. Di ba? O ngayon, kung diniper niya uli, hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Plano na. plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Oho. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipahayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na 14, araw ng Martes, abay, mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Bay, naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, marami ikukwento si Gob Chavit eh. Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung kung ang isang sinabi ng isang tao ay Oo. pwede naman palang hindi ituloy, Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, Ayan na. sapat ba yun? Oh. Tatanggap-tanggap ba yung 3 dahilan Ayun na yung ginamit sinasabi niya niya, para hindi justifiable. ituloy yun? Justifiable o nga, no? Oh, well, ipasa natin siguro ang taong bayan ng Gaanong di ba? tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isnasang alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat Tama. gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Oo. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? una, pagtitipid. Oho. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama Hindi na sabi yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang Na alas 5, makapagsalita hanggang alas 5 ng hapon. Diskarte Ganon. patatas yan. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin, Di sana, nung gabi niya pinadala, kahit na April 7, pero gabi. Tama eh. nako, magagalit si Gob Chavit niya. Ayun mga kababayan ha. Narinig natin yung dahilan. 3 yun eh. Na dahilan kung bakit daw dinifer yung hearing sa Blue Ribbon kaugnay nitong flood control na anomalya at sana ay haharap dyan si Manong Chavit Singson. Pero ayun nga, napakaraming dahilan. May kasabihan nga po, kapag gusto, may paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. At yan nga po ang ginawa ni Senator Ping Lacson para hindi na naman matuloy itong pagdinig
sa Senate Blue Ribbon, sa hearing, dyan sa flood control na yan, na napakalaking anomalya, napakalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas po, mga kababayan. Yan ang pinakamalaking nakawan na nangyari. Pagkatapos kung ano-ano ang idadahilan mo, kesyo magtipid, kesyo hindi pa nakakapirma yung ilan doon sa report. Paano pipirmahan yan? Puro palpak. Puro walang kwenta, hindi kumpleto, kulang-kulang ang mga report na ginawa nyo, Senator Ping Lacson. Tapos mamimilit ka ng pipirma. Sinong matino ang utak na kasama ninyo sa Senado? Siguro yung 4 na yung pumirma, kasi may 4 na pong pumirma eh. Ito yung mga kasama ni Senator Ping Lacson na hindi na pinag-aralan, hindi na binasa yung report. Ang gusto lang nila ay mai-report na yan kahit na kung ano na lang at hindi kumpleto, masabi man lang na nakapirma sila sa report. Palpak nga eh. Mga kababayan, gusto niyong malaman kung sino-sino yung 4 na pumirma na yon? Si Senator Risa Hontiveros, si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan. Sino pa nga ba yung isa? At yan, si Senator Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee. Meron pa yatang isa na kasama nilang pumirma dyan, mga kababayan. Mga kababayan, kung ano-ano po ang idinadahilan nitong si Senator Ping Lacson para hindi makapag-hearing dyan sa Blue Ribbon. Kaya mga kababayan, kayo nga po, yung bang 3, sabi ni Senator Rodante Marcoleta, katanggap-tanggap ba yon na dahilan para hindi ituloy ang pagdinig, hearing dyan sa Blue Ribbon tungkol dito sa flood control? Kayo nga po ang magsabi, mga kababayan, paki-comment nyo nga po dyan sa baba. Nang sa ganun ay malaman natin yung saloobin naman po ninyo sapagkat kayo po kayo po, mga kababayan, ang nakakaalam. Kayo po ang arbiter. Kayo po ang dapat na magdesisyon. Hindi po sana dapat na nangyayari ito pero parang lumalabas na totoo yung sinasabi ng ilang nating mga kababayan na itong si Senator Ping Lacson ay may pinagtatakpan. Kasi kung walang pinagtatakpan ito, mga kababayan, hindi po ipagpapaliban itong hearing na ito na matapos ng i-schedule ito. Nakahanda na nga po ako Nakahanda na rin po kami, katulad ni Kuya Jen, Kuya Nelson. Pati ako po, handang-handa na po na sana gusto ko pong i-live yung hearing na yan tungkol sa flood control sapagkat yan talaga ang katulad nga ng sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, yan ang inihintay ng ating mga kababayan. Opo. Kaso nga lang, mga kababayan, nakakalungkot. Napakaraming dahilan ang sinasabi at alibay nitong si Senator Ping Lacson. Sana po, sa mga susunod na pagkakataon, sana magkaroon ng pagdinig sa lalong madaling panahon kung kailan man i-schedule ito. Hihintayin natin, mga kababayan. Titignan natin kung ano na naman ang gagawing pagdadahilan ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Bueno, kami po muli, mga kababayan, ay bumabati sa inyo sa lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW, dyan sa Middle East. At hindi lang dyan sa Middle East, saan man po kayong panig ng daigdig naroroon, lagi po naming sinasabi, mga kababayan, ano man po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.